Fake news, definitely not true. Yan ang sinabi sa atin ng ating kaibigan mula sa Kapatid Network TV5 tungkol sa kumalat na balita noong nakaraang weekend pagkatapos ng Mayo na di umano ay muli na namang aalis o nagpapaalam itong si Direk Johnny Manahan or mas kilala nating Mr. M sa TV5 kung saan nga po siya ang punong abala. Siya pa rin ang head, ang pinuno ng Star Works na inilunsad lang kamakailan. Nagkaroon sila ng Block 1 kung saan merong 16 na babae at 7 lalaki na mga bagong artist na dinedevelop nila at kasama na rin yung mga iba pang mga artist na nauna ng nagpasakop under MQuest na ngayon nga po ay Star Works. Ayon sa balita kasing kumalat, di umano daw, parang hindi nagustuhan nito ni Mr. M ang muling napabalita na nagkaroon uli ng pag-uusap ang ABS-CBN at ang TV5. Muli silang magko-collaborate pagkatapos ng naghiwalay sila this year dahil sa mga hindi masamang, dahil sa mga medyo hindi magandang usapan pagdating sa pera na di umano, hindi nakakapag-remit, hindi babayad ng on time ang ABS-CBN sa mga pinangako nilang bayarin, blah 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 and so on and so forth hanggang na-blow na itong proportion na ito at parang nagsaulian sila ng mga kandila at nag-stop na. Ngayon, ayon dun sa nagkukwento sa atin, yung chismis na meron daw kasing unresolved issue itong si Mr. M, parang hindi naman inelaborate kung anong klaseng issue yan. Pero basta sinasabi na lang na mali siya ng ABS-CBN na may daladalang something, na bagahe. Kaya from ABS-CBN na kinuha siya ng GMA7, yun ang naging rason kung ba't siya punta ng GMA7. And then, after a while, nag siya doon ng mga ilang taon din yun, less than 3 years yata or something. Kinuha na siya ng TV5 at dito na nga niya binuo itong Star Works at base nga sa ating pag-cover ng mga nakaraang araw na nilunsad yan, maayos at maganda ang vision niya. Ngayon, pumutok nga yung first week ng June na ito nga si Mr. MD Umano ay after niyang mabalitaan na nagkakasundo muli or muling nagkasundo ang ABS at saka ang ABS at saka ang TV5 dahil mapapanood na muli ang mga programa ng ABS sa TV5 and the same manner na yung mga programa din ng TV5 ay mapapanood na rin sa mga platform naman ng ABS-CBN. So parang naging maayos yung ganung usapan daw. Although balita lang din pa ito, wala pang gaanong kumpirmasyon, pero yun ang kumalat at umano sa industriya. So because of that, parang lumabas yung issue na ay nako, paano si Mr. M ganyan. Kasi si Mr. M po ngayon ang namamahala nga ng Star Works, although siya rin ang nagdidirect nitong Vibe. Ito yung Vibe, ito yung musical variety show ng TV5 na napapanood ng live tuwing Sabado ng gabi. Tapos may replay siya ng Linggo ng tanghali na unlike itong ASAP naman na dati niyang dinidirect sa ABS-CBN, sa gabi na rin napapanood ng Linggo, tapos hindi na rin siya live kasi kumbaga nag-iikot-ikot na sila mula sa mga malalaking venue, tapos parang dinadala na nila yung concert sa iba't ibang panig ng Pilipinas, tapos saka sila nag-a-abroad, tapos pinapalabas sa TV. So may ganun ang setup. Because of that, sinasabi nila na parang na maalam na sa programang Vibe na si Direk Johnny ang director, pero hindi sa Star Works. Yun ang klaro doon. Oo, hindi siya matatanggal at hindi siya inaalis at hindi siya nag-resign sa TV5 kasi siya pa rin ang punong abala, siya pa rin ang pinuno ng Star Works. In fact, nung makachat namin itong si Direk Ryan Carlos, si Direk Ryan kasi yung in charge naman sa training na ginagawa dito sa mga artist ng Star Works, yung mga workshop, acting workshop, hosting, dancing, singing, etc. at lahat ng skills na pwedeng ipakita ng isang artist on television at kung saan pa mang platform. So, fake news yun hindi totoo yun, pero ang totoo, wala na daw siya sa Vibe bilang director kasi nga may gano'n na yatang conflict or what. So, parang may bahid ng katotohanan na may something talaga
sa issue ng ABS-CBN kay Direk Mr. M. But still, he is with TV5 at siya pa rin ang pinunod ng Star Wars. Yun ang klaro doon. Yun ang ano doon ng fake news. And on real and ang sa kaugnay na balita niyan, pasok na rin yung balita na ito namang si Matteo Gudicelli na ibinalita natin nung nakaraan na napakagaling na host, napakahusay, talagang kumbaga nahanap na niya yung kanyang lugar sa industriya bilang isang magaling na TV host dahil sa pamamagitan ng naging programa niya sa Billionaire News Channel or BNC na Matteo G Primetime. Ang nangyari, hindi umano dyan, konektado pa rin sa TV5, meron siyang pinirmahang kontrata, 12 series na documentary na ang title yata, hindi ko nagkakamali, Patriots. Tama, Patriots, na may kaugnayan sa pagiging reservist niya ng Philippine Army Philippine Army ng Armed Forces of the Philippines. Tama ba? O tama, ng AFP. And yung mga gawain nila doon, parang humanitarian projects, yung mga projects para sa mga sundalo, para sa mga common tao, etc. na ginawang dokumentaryo. At ang nag-host nito si Matteo, at sa TV5 ito. Ang naging issue di umano ayon sa pag-iimbestiga natin, parang hindi ito na ipagpaalam ni Matteo sa Billionaire News Channel kung saan kapiperma lang niya ng kontrata last year, kung hindi ako nagkakamali, mga October 2025, habang yung Matteo G Primetime ay umere lang nitong April, at ang bumulusok nga agad kasi napag-usapan dahil laging nagte-trending, nagba-viral yung mga episodes siya yun, particular yung kay Ryan Agoncillo with Judy Ann, yung kay Erwan Yusuf, kay Nico Bolzico, tapos yung kay Papa Piolo Pascual, at ang pinakahuli nga yung kay Kim Molina at saka kay Gerald Napoles, na nagulat na lang ang lahat na bakit ganun? Pinopromote ni Matteo sa sarili niyang YouTube channel at hindi yung sabi niya panuorin, abangan something, yung interview niya with Napoles at saka kay Kim sa kanyang YouTube channel, hindi doon sa Billionaire News. So nagulat ang lahat, nagtataka na may issue ba? Kasi itong si Matteo nga po ay nag-promote ng kanyang Patriots na docu-series sa TV5 sa programang Frontline Pilipinas, na parang katapat ito nung agenda news program na kung saan galing din si Matteo, kasama naman niya doon sina Pinky Webb, Corina Sanchez, Willard Cheng. Parang ayon sa balita, parang hindi maganda, hindi inano sa panlasa ng mga executives ng Billionaire News Channel, pangit. Lalo pat, 'di ba, nandoon ka tapos may programa ka rin sa kabilang gano'n na magkatapat, plus hindi pa daw in-inform properly na meron siyang dokumentaryong ginawa sa TV5. So ngayon, hindi na napapanood si Matteo sa Billionaire News Channel, wala na siya sa agenda, at hindi na rin napapanood yung kanyang Matteo G Primetime sa nasabing Billionaire News Channel, na talaga namang umaariba din ito sa mga bagong viewers, mga bagong kasi napaka-controversial din ng network na ito ngayon, ang mga balita nila, dahil talaga more on news kasi sila pero nagkakaroon na sila ng mga ibang entertainment and lifestyle programs. Kaya lang sa pagmo-monitor natin, talagang heavy ang load nila sa mga news program. Talaga namang yung mga nangyayari talaga doon na pinanunood ng mga tao, doon na sinusubaybayan. Pero sa kay balitang Matteo Gudicelli, yun ang napag-alaman natin of now. At meron pa nga nagsabi na merong isang ehekutibo ng Billionaire News Channel lang sabing bahala na siya o bahala na sila, something like that. Nung tinanong na wala na ba si Matteo sa BNC, parang bahala na siya or something. So kung we're reading between the lines, alam na po natin. O di ba? Iyan ang ating mga chika ngayon sa Unbettable News Channel tuloy. Unbettable Channel dito sa YouTube. O yun, chika natin. Ano ba yung una kong chinika kanina? Ang dali kong nakalimutan. Hindi nakikinig. So anyway, Sino? Si? James Reid ko dyan, hindi kanina pa yun na yun, Lucrezia ka, hindi. Yun na yun. Ako ang inyong likod. Sasabihin na naman ako, bashers ko, ito lutang to mga to. Daming lutang kasi talagang grabe. Kasi nakikinig ko doon kay Nanay Christopher Fermin, habang mag-vlog po kami ngayon, naririnig ko si Nanay Christy doon sa programa niya sa TV5.
Hindi pwedeng hindi ako na. Yung kabilang tenga ko ganun, no? Kaya medyo hati tayo ngayon. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat. Ganun talaga. Anything goes pag live. Walang edit-edit dito, no? At sa mga bashers na ayaw magpa-edit, bahala din kayo. Yun na! Same as Philippines. Hello, Colonel Jundi Bayuga. O yan, Mama Sheikha Revilla. Ideal Vision ni Dr. Jessica D. Maraming salamat. Ayun na po.